Huwag mong isisi kay Mateo kung bakit hindi ko magawang tanggapin yung pagmamahal mo. Sa sobrang sama ng ugali mong yan, kahit kailan hindi ako magkakagusto sa katulad mo. At saka, yung ugali at pagmumukha mo hindi dapat pagkatiwalaan. Ganon? Lakas talaga ng loob mo dahil sa lalaking to, no? Ito bang pinagmamalaki mo, ha? Pwes itong bagay sa kanya. Alam mo, tanda, isa ka pa eh. Masyado kang pakialamero. Naaalibadbaran na ako sa itsura mo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang dumi-dumi mo. Pareho ka lang ng mga inililigpit mo dito eh. Mabaho, marumi, katulad ng mga basura. Maniwala po kayo sa akin. Alam ng Diyos na hindi ko magagawa magnakaw. Nagtatrabaho po ako ng marangal para sa pamilya ko. Maawa na po kayo. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Kailangan ko po ang trabaho ito. Alam mo kung anong tinutukoy ko. Isa kang sinungaling at gustong-gusto kong pilipitin at hilahin yung dila mo. Kaya bago pa mangyari yun, mas mabuti pang magsabi ka na lamang ng katotohanan, iho. Taon 2000, Maynila. Maagang umalis ng bahay ang mag-amang sinamang Rene at ang anak niyang panganay na si Mateo upang pumunta sa bukid. Namulat sa simpleng buhay ang kanilang pamilya. Pagsasaka ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Habang abala sa pagbubungkal ng lupa ang mag-ama sa ilalim ng tirik na init ng araw, ay biglang napatigil si Mang Rene at hinawakan nito ang kanyang dibdib. Tay, ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Wala anak. Ayos lang ako. Nahilo lang ako sa sobrang init at medyo pagod na. Sigurado po ba kayo, Tay? Magpahinga po muna kayo. Ako na lang po tatapos nito. Sige anak, mabuti pa nga siguro. Ipahinga ko na lang muna ito. Iinom lang muna ako ng tubig. Medyo nanunuyo na rin ang lalamunan ko eh. Papalakad pa lamang si Mang Rene papunta sa kubo para kumuha ng maiinom na tubig nang bigla na lang itong humandusay sa lupa at nahirapang huminga. Tay! 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 Natatarantang itinayo at inalalayan ni Mateo ang kanyang ama at dinala na sa kubo. Pinaupo niya yon at isinandal ng maayos. Nagmamadali siyang kumuha ng isang basong tubig at ipinainom yon sa kanyang ama. Nang makainom na si Mang Rene, kahit papaano ay medyo umayos naman ang kanyang pakiramdam. Tay, ano po bang nararamdaman ninyo? Ay, sumikip ang dibdib ko at medyo nahirapan akong huminga. Pero huwag ka mag-alala anak, ayos na ako. Kailangan ko lamang ng kaunting pahinga. Tatay naman eh. Sabi ko naman po sa inyo, wag na muna kayong pumunta dito sa bukid eh. Kaya ko naman mag-isang gawain dito. Doon na lamang po kayo sa bahay. Nagkakaedad na kayo't humihina na ang katawan nyo. Kailangan nyo na rin po talagang magpahinga sa pagtatrabaho. Ano ka ba naman anak? Kailangan nating kumayod hanggat may lakas at kaya pa. Kailangan nating makapag-ipon para sa pag-aaral ninyo. Magkokolehiyo ka na sa susunod na pasukan, kaya dapat ay magdoble kayod tayo. Tay, wag nyo na pong intindihin yun. Ang intindihin nyo yung kalusugan nyo. Mas mahihirapan po tayo kung magkakasakit pa kayo. Mabuti pa, ihatid ko na muna kayo sa bahay para makapagpahinga na kayo na maayos. Matapos ihatid ang kanyang ama, ay bumalik na uli si Mateo sa bukid para tapusin ang naiwang trabaho. Dapit hapon na nang makauwi ng bahay ang binata. Nadatnan niya ang kanyang ama na noon ay inuubo. Ang kanyang ina naman ay naglalaga ng dahon ng lagundi. Tay, kailangan niyo munang ipahinga yan ha.
Ako na po munang bahala. Magpagaling po muna kayo. Pero, anak, Tay, wag na po matigas ang ulo ninyo. Kailangan niyo pong ingatan ang sarili niyo, Tay. hindi man naging madali para kay Mateo na mag-isang gawin ang trabaho sa bukid. Kinakaya niya yon para masigurong makapagpapahinga ng maayos ang kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni Mang Rene. Hindi mapigilang mag-alala ng buong mag-anak, lalo na't napapansin nila na mas lalong lumulubha ang kanyang kalagayan. Isang gabi, nagising si Mateo at ang ina nito dahil sa walang humpay na pag-ubo ng kanyang ama. Nanginginig namang ibinuka ni Mang Rene ang hawak niyang panyo. Nag-aalala naman na nilapitan at natakot si Mateo nang makita ang dugo sa puting tela. Diyos ko, Tay, may kasama na pong dugo ang ubo ninyo. Hindi na lamang po simpleng ubo ang nararamdaman niyong yan. Nay, bukas ipatingin na po natin si tatay sa center. Anak, ay, Wag na. dadagdag lamang yan sa gastusin natin. Nako, pwede bang paminsan-minsan ay bawasan mo yung katigasan ng ulo mo? Tama ang anak mo, kailangan mo na ng doktor para maagapan yung sakit mo. Saan naman tayo kukuha ng pampadoktor ko? Gastos lamang yan. Baka madala pa ito sa mga halamang gamot. Tay, mahalaga po ang kalusugan ninyo. Kailangan po namin kayo kaya dapat magpagaling kayo kaagad. Yung pera po na naipon para sa pag-aaral ko, gamitin na po muna natin sa pagpapacheck up ninyo, Tay. Pero anak, para yun sa sa pag-aaral mo, hindi pwede. Tay, mas importante po na gumaling kayo. Yung pag-aaral, makakapaghintay naman yan. Kahit anong oras pwede kong balikan yan, Tay. May punto ang anak mo, Rene. Sige na, matulog na tayo at bukas ay maaga tayong aalis para hindi na natin kailangang makipag-unahan sa pila. Kinaumagahan, maaga silang gumising. Ang ina at ang bunsong kapatid ni Mateo ang sasama sa kanilang ama sa pagpapagamot, habang si Mateo naman ay ipagpapatuloy ang pagtatrabaho sa bukid. Nay, eto po yung pera na pampacheck up ni tatay. Mag-iingat po ay sa biyahe, ha? Sige anak, salamat. Ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Isara mo na lamang ng maayos. Kumain ka rin muna bago ka pumunta sa bukid. Huwag magpapatuyo ng pawis at baka ikaw naman ang magkasakit. Napabuntong hininga na lamang si Mateo habang nakatanaw sa malayo. Hindi mawala sa kanya ang mag-alala sa kalagayan ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, malubhanga ang sakit ni Mang Rene. Ang mabilis na pagbagsak ng kanyang katawan, pag-ubo na may kasamang dugo at lagnat ay dahil sa sakit nitong tuberculosis. Mabuti na lamang malakas ang pangangatawan ng kanyang pamilya kaya walang nahawa sa kanya. Dahil sa nahihirapang huminga si Mang Rene, nanatili siya ng halos 2 linggo sa ospital. Bagamat may barangay at municipal health assistance, hindi pa rin sapat yon na pambayad sa bill sa naturang ospital. Gastos pamasahe, pagkain at gamot. Nagpabalik-balik pa sila dahil sa hindi pa rin bumubuting kalagayan ni Mang Rene. Sa loob ng 3 buwan lamang ay nabaon na sila sa utang. Hindi man ipinapahalata ng nanay ni Mateo ay ramdam niya ang pagkabalisa nito dahil sa kanilang kalagayan at pag-aalala sa kanyang asawa.
Hindi sapat ang perang kinikita nila sa pagtatanim sa bukid, kaya nagdesisyon si Mateo na magtrabaho at makipagsapalaran sa Maynila. Bago siya umalis, dumaan muna siya ng ospital para magpaalam sa kanyang mga magulang. Sigurado ka ba, anak, na magtatrabaho ka sa malayo? Hindi ka ba mahihirapan doon? Tay, kailangan po para may pangbayad tayo sa pagpapagamot at makabayad tayo sa mga utang natin. Ipagpapaliban ko na muna ang pag-aaral. Hayaan nyo, Tay. Pag gumaling na po kayo at nakapag-ipon ako, mag-aaral po ulit ako. Tutuparin ko ang pangarap natin. Hindi ko po kayo bibiguin. Gusto ko, kasama kayo ni Nanay sa pag-abot ng pangarap ko, kaya kailangan nyo pong magpagaling, Tay. Ay, sige anak. Basta, mag-iingat ka doon. Huwag mong kalimutan na tumawag sa amin, ha? Balitaan mo agad kami pagka nakakuha ka na ng trabaho. Kung hindi sana ako nagkasakit ay hindi mo sana kailangan na. Niyakap na lamang niya ang kanyang ama ng mahigpit, pati na rin ang kanyang ina bago siya umalis. Hindi mapigilan ni Mateo na tumulo ang kanyang luha. Bumiyahe ng mag-isa at susunduin siya ni Gaspar, na kakilala ng pinsan ni Mateo na taga Maynila, na siya ring tutulong sa kanya na makapasok sa trabaho. Pagkababa ng bus ay agad naman niyang tinawagan ang kanyang sundo na ilang minuto na ring naghihintay sa kanya. Sa tulong ng lalaki, nakapag-apply si Mateo sa kumpanya na pinagtatrabahuhan nito bilang isang call center agent. Bagamat sekundarya lamang ang kanyang natapos, hindi yun naging balakid para makapasok siya agad sa trabaho dahil sa husay at abilidad nito sa pagsasalita. Hindi dapat ako panghinaan ng loob para to sa pamilya ko. Kailangan ko lang magtiwala sa sarili ko. Kaya ko to. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ipinapaubaya ko na po sa inyo ang aking magiging kapalaran dito sa Maynila. Alam kong hindi niyo naman po ako pababayaan. May tiwala po ako sa inyo. Madali niyang napasa ang interview at agad na nakapasok sa nasabing kumpanya. Naiiyak sa tuwa na tumawag ang lalaki sa kanyang ina para ipaalam ang magandang balita na labis namang ikinatuwa ng kanyang mga magulang. Salamat naman sa Diyos. Basta mag-iingat ka dyan at huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Opo, Nay. Kayo rin po dyan, ha? Sabihin niyo po kay tatay, magpagaling na siya. Magpapadala po ako agad ng pera pag sumahod na ako. Laking pasasalamat ni Mateo kay Gaspar sa lahat ng tulong nito sa kanya. Pansamantalang nanirahan muna siya sa bahay ng lalaking naging malapit niya ring kaibigan. Isang gabi, hindi makatulog si Mateo dahil sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Nakahigaman ay buhay na buhay ang kanyang diwa at kahit anong posisyon ng paghiga ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Kinaumagahan, maagang nag-asikaso si Mateo upang pumasok at sumabak sa unang araw niyang trabaho bilang call center agent. Tol, ang aga mo namang gumising. Mukhang excited ka sa unang araw ng trabaho, ah. Oo, hindi nga ako nakatulog na maayos eh. Hindi ko alam kung kinakabahan ba ako o ano. Ano ka ba? Sa una lang yan mahirap, pero pag nagamay mo na, sisiw na lang yan sa'yo at para ka na lang naglalaro. Balita ko nga, ang galing mo daw mag-English eh at sumagot sa interview. Hindi naman. Mahilig lang kasi akong magbasa kaya marami akong baon na English. Sa unang linggo ng kanyang trabaho ay siya ang laman ng usap-usapan at tuksuhan. Bagamat baguhan ay pinag-iinitan ng mga mapanlait na mata ng ilan sa kanyang mga kasamahan. Ah, kaya pala mukhang sunog ang kilay. Siguro lagi ka nakababad sa araw.
Nakikita kaya siya sa dilim? Siguro kapag ngumiti. Tumigil nga kayo dyan. Mas mabuti pagalingan nyo na lang sa trabaho. Ay, akala mo naman kung sino kayong mga artistahin at gwapo. Sa kabila ng kulay at balat ni Mateo, hindi naman maikakaila ang taglay nitong kagwapuhan. May ibang nakikisabay sa tawanan ni na Marvin at may iba naman na palihim na napapatili sa kilig kapag nagsasalita ang binata. Mapapanganga ka kapag nagsalita na siya dahil napakaganda ng boses nito at napakagaling din bumigkas ng mga salita. Samantala, natuon naman ang tingin ni Mateo sa isang babae na noon ay sinasaway ang mga kasama na nagtatawanan. Tumabi yun sa kanya at matamis siyang nginitian. Hi, ako nga pala si Irish. Pagpasensyahan mo na sila ha. Ganyan lang talaga yung mga yan kapag may bago. Masasanay ka rin sa ugali nila. Ayos lang. Totoo naman ang sinabi nila kaya hindi naman ako na-offend. Sa bukid kasi ang trabaho ko kaya araw-araw bilad sa initan. Hindi ko naman yun kinakahiya. Basta wag mo na lang silang pansinin. Mananawa rin yan sa pangasar. Binigyan si Mateo ng kanyang TL ng kopya ng dapat niyang pag-aralan, ang mga dapat niyang gawin. Hindi rin naging problema sa kanya ang paggamit ng computer dahil kahit papaano ay natutunan niya ito nung itinuro yon sa kanilang eskwelahan. Sinimulan niya na ring kabisaduhin ang script kung paano sagutin ang customer kapag ito ay tumatawag. Makalipas ang ilang araw, natutunan agad ni Mateo ang sunod-sunod na gawain sa tulong na rin ni Irish. Ang galing mo naman. Ang bilis mong matuto. Samantalang yung iba dito sa atin, inaabot ng ilang buwan bago matutunan yung trabaho. Pinabilib mo ako doon ha. Matalino na, mabait pa. Hindi tulad ng iba dyan, puro lang yabang. Wala namang... Alam mo na. Salamat ha. Tsaka sa galing mo magturo, talagang kahit sino naman matututo ka agad. Ay sus, nampola pa. Hindi totoong sinasabi ko. Pabulong na nagtatawanan ang dalawa habang si Marvin naman nakakunot ang noo na nakatingin sa kanila. Inis na inis ito dahil hindi man lang siya magawang pansinin ni Irish na matagal niya nang sinusuyo. Samantalang si Mateo na halos ilang araw pa lamang nakikilala ng babae ay nagawa na nitong makipagbiruan. Pagsapit ng 5:00, nagsimula ng mag-asikasong magligpit ng mga gamit ang mga katrabaho ni Mateo. Oras na kasi ng uwian. Ang iba may kanya-kanya pang ginagawa, may nagsusuklay at ang iba naman ay papunta sa banyo. Hay, salamat. Natapos din ang maghapong pagsagot sa mga tawag ng makukulit at... Hay, sige Mateo, mauna na ako ha. Bukas na lang ulit. Ingat ka sa pag-uwi mo. Samantala, habang naglalakad si Mateo palabas ng gusali, nagmamadali namang patakbong naglakad si Marvin at sinadyang banggain ang binata. Dahilan para mabangga din ang medyo may kaedaran ng lalaki na nooy kasalubong niya na may dalang walis at mga kagamitan sa paglilinis. Natumba ang matanda at agad namang inalalayan ni Mateo na tumayo. Napakatatanga! Parang harang kasi kayo sa daan. Tumabi nga kayo dyan. Ayos lang po ba kayo? Pasensya na po kayo, Manong. Hindi ko sinasadya. Alam ko, iho. Hindi mo naman kasalanan. Napakawalang modo talaga ng Marvin na yon. Teka. Mukhang ngayon lang kita nakita dito, ha. Baguhan ka lang, ano? Opo. Mahigit 1 linggo pa lang po ako dito. Ay, ganun ba? Ako nga pala si Tonyo. Ikaw, anong pangalan mo? Mateo po. Mag-iingat ka sa taong yon, Mateo. Napakagaspang ng ugali noon. Palagi yun laman ng kaguluhan dito. Hindi naman matanggal-tanggal na may-ari kasi, alam mo na, malakas ang kapit dito sa kumpanya at may kahusayan rin naman. Kaya yan, lumaki ang ulo.
Marami din ang hindi tumagal at nagsisialisan dahil sa kanya. Kaya ikaw, wag mo na lang siyang pansinin ha, kung gusto mong magtagal dito sa trabaho mo. Nagpasalamat si Mateo sa paalala ng matanda. Simula noon, napadalas na ang pagkikita ng dalawa. Tuwing pumapasok si Mateo, palagi siyang inaabangan ng matanda. Malayo pa lamang ang binata ay nakikilala na siya ni Mang Tonyo dahil sa napakatamis niyang pagngiti. Madalas rin niyang inaabutan yon ng kung anong pagkain. Napakabait talaga ni Mateo. Maswerte ang mga magulang niya sa kanya. Sana'y tumagal siya sa kumpanyang ito. Matapos ang isang buwang pagtatrabaho, nakatanggap na si Mateo ng sahod. Agad siyang nagpadala ng pera sa kanyang pamilya sa probinsya. Nanatili muna si Mateo sa apartment ni Gaspar dahil hindi pa sapat ang kanyang kinikita para makalipat dahil mas inuuna niya ang pagpapagamot ng kanyang ama. Hindi naman tumanggi si Gaspar sa pakiusap ng kaibigan dahil nagbibigay naman ito ng ambag sa renta. Masayang-masaya ang mag-asawa nang matanggap ang kanyang perang ipinadala. Kahit papaano ay meron na silang panggastos para sa pagkain at pagpapagamot kay Mang Rene. Mateo anak, salamat ha. Malaking halaga itong ipinadala mo. Nagtira ka ba para sa sarili mo? Naku, wag po kayong mag-alala, Nay. Ako po ang bahala dito. Kasyang-kasya pa po ang pera ko hanggang sa susunod na sahod ko. Anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan, ha? Baka naman hindi ka na kumakain ng maayos sa kakatipid mo. Nagpatuloy ang kanilang usapan at hindi maipagkakaila na sa kabila ng puyat at pagod sa trabaho ay gumagaan ang pakiramdam niya kapag nakakausap niya ang kanyang mga magulang at kapatid. Isang araw, nakasalubong ni Mateo si Marvin habang papunta siya sa kantin. Kung ano-ano na naman ang mga panlalait na sinabi ni Marvin sa lalaki at narinig na naman yon ni Mang Tonyo na napailing-iling na lamang sa inaasal ng hambog na binata. Grabe na talaga ang ugali ng lalaking yon. Pasalamat siya at mabait si Mateo kaya hindi siya pinapatulan. Nagtitimpi lamang ako sa mga bastos ang ugaling katulad mo. Ay nako, makakahanap ka rin ng katapat mo, loko-loko. Pagdating ni Mateo sa loob ng opisina, nadatnan niya na nagkakagulo ang lahat. Nangingisay at naninigas ang panga ni Marvin. Kapansin-pansin din ang paninigas ng kalahati ng kanyang katawan. Marvin, tol, ano nangyayari sa'yo? Ay, Diyos ko! Humingi kayo ng tulong! Dalhin natin siya sa klinik! Kanina hindi naman siya ganyan! Wala naman siyang sakit! Di kaya kinukulam siya? Kulam? Sino naman ang magkukulam dito sa atin? Oo, yung mga taga-probinsya. Hindi ba marami mangkukulam doon? O kaya mambabarang? Hoy, Mateo, tama ba ako? Nagkatinginan ang lahat at sabay-sabay na nilingon si Mateo. Pinagtanggol naman ni Irish ang lalaki sa kanyang mga kasamahan. Ano ba kayo? Hindi nga natin alam kung ano nangyayari kay Marvin. Malay natin kung may sakit lang talaga siya. Ay, dalhin niyo na yun sa klinik para may magawa kayong tama. Hindi yung kung ano-anong pinagsasasabi niyo dyan. Nang akmanang bubuksan ang pinto ng isa sa kanilang mga katrabaho para puntahan ang kanilang team leader, bigla namang nagsalita si Marvin at bumalik na sa dati ang kanyang bibig. Ano nangyayari sa akin? Oh, ano tawag niyo dyan? Bigla na lang naging okay si Marvin? Ganyan na nangyayari kapag pinaglalaruan, kinukulam o binabarang. Taga-probinsya ako kaya alam ko yan. Eh, sino naman ang gagawa nito sa kanya? Bakit ngayon lang ito nangyari kay Marvin? Sino ba may galit kay Marvin para ipakulam siya o kaya ipabarang? Hindi kaya ang lalaki na yan ang may gawa nito sa akin. Siya lang naman ang nakasalubong ko kanina. At kung makatingin, akala mo. Ano ba, Marvin?
Bakit ba lagi mo nalang pinag-iinitan si Mateo? Wala kayong karapatan husga ng isang tao na wala kayong sapat na ebidensya. Hindi naman dahil kagagaling lang sa probinsya at baguhan ay ginaganyan nyo na. Alam mo kasi Marvin, bawasan mo yung kagaspangan ng ugali mo. Alam mo, sana nga binabaran ka na para naman mabago yung ugali mo. Kita mo na? Baka pati ikaw ginayuman na ng lalaking yan kaya nagkakagusto ka na sa kanya at ganun mo na lang siya ipagtanggol. Wala ka na talagang matinong naiisip, no? Napakarumi ng utak mo. Mabait si Mateo at alam kong hindi niya kayang gawin ang binibintang niyo sa kanya. Sa inyong dalawa, isama mo na rin yung mga kaibigan mo, mas higit na dapat pagkatiwalaan si Mateo. Inawat na lamang ni Mateo si Irish para hindi napatulan si Marvin. Lumabas na muna saglit ang dalawa para humupa ang tensyon sa pagitan nila. Tingnan nyo, parang aso na sunod ng sunod si Irish sa lalaking yun. Hindi kaya ginayuma talaga ng mokong na yun si Irish? Di ba kayo nagtataka? Halos 1 buwan pa lang sila magkakilala. Tapos ganun na lang siya kaklose ang laking yun. Baka nga may relasyon na yung dalawa eh. Puisit na yan. Dahil sa nangyari, isang maitim na plano ang naisip ni Marvin kasama ang kanyang mga kaibigan. Matapos ang kanilang shift, nagmamadali itong lumabas kasama ang kanyang mga katropa. Nang makalabas na sila sa building, ay hinintay nilang lumabas sina Mateo at Irish. Hinarang nila ang binata at hinawakan ng 2 lalaki ang braso nito. Sinikmuraan ni Marvin si Mateo kaya hindi ito nakapanlaban. Walang hiya ka? Kabago-bago mo lang dito, ang lakas ng loob mong taluhin ako. Hindi mo pa yata ako kilala. Ano ba Marvin? Tikilan niyo na nga si Mateo, wala naman siyang ginagawa masama sa inyo Bitiwan niyo siya, ano ba? Simula nang dumating yan dito, mas lalong lumayo ang loob mo sa akin. Bakit? Ano bang pinakain sa'yo ng lalaking yan, ha? Hindi mo pa nga alam ang tunay na pagkatao niyan eh. Huwag mong isisi kay Mateo kung bakit hindi ko magawang tanggapin yung pagmamahal mo. Sa sobrang sama ng ugali mo yan. Kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa katulad mo. At saka, yung ugali at pagmumukha mo, hindi dapat pagkatiwalaan. Ganon. Malakas na talaga ang loob mo dahil sa lalaking to. Ito bang ipinagmamalaki mo? Pwes, itong bagay sa kanya. Sa gitna ng kaguluhang yun, siya namang pagdating ni Mantonio at nakita ang pangyayari. Sinubukan sana ng matanda na awatin ang mga lalaki, ngunit sa sobrang lakas ng pagkakatulak ni Marvin, natumba si Mang Tonyo. Alam mo, tanda, isa ka pa eh. Masyado kang pakailamero. Masyado na ako naaalibadbaran sa itsura mo. Tingnan mo ay sarili mo. Ang dumi-dumi mo. Pareho ka lang ng mga inililigpit mo rito. Mabaho, marumi, katulad ng mga basura. Hindi na nakapagpigil pa si Mateo ng mga sandaling yun. Lalo na nang pati ang janitor na si Mang Tonyo ay nadamay na sa pang-iinsulto ni Marvin. Nagpumiglas sa pagkakahawak ng 2 lalaki si Mateo at agad na sinugod si Marvin na napabulagta sa kalye sa lakas ng pagkakasuntok ni Mateo. Sumusobra ka na, Marvin. Wala akong ginagawa masama sa'yo. Trabahong pinunta ko dito, hindi ang makipag-away sa'yo. Ayaw ko lang pumatol sa katulad mo kaya nagtitimpi ako na patulang ka. Pero hindi ko maatim na pati si Mang Tonyo babastusin mo. Hindi ka na naawa sa matanda? Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? O kahit sila hindi mo rin nire-respeto? Alam mo Marvin, naaawa ako sa'yo. Siguro kulang ka lang sa atensyon kaya ka nagkakaganyan. Wala kang pakialam. Gagawin ko kung anong gusto ko at walang makakapigil sa akin kahit na ikaw. Tandaan mo yan! Nagsitakbuhan ang mga kaibigan ni Marvin nang dumating ang 2 gwardya para sila ay awatin. Tinulungan ni Mateo na makatayo ang matanda. Ayos lang po ba kayo, Mang Tonyo? May masakit po ba sa inyo? Salamat, Mateo. Napakasalbahe talaga ng lalaking yon. Dapat sa kanya ay maturuan ng leksyon. Tama po kayo, Mang Tonyo. Dapat putulan na ng sungay si Marvin habang maaga pa. Inalalayan na lamang ni Mateo ang matanda sa paglalakad at sabay-sabay na silang 3 na pumunta sa sakayan ng jeep
para umuwi. Kinaumagahan, tulad ng dati paharang-harang sa daan si Marvin, ngunit hindi na lamang ito pinansin ni Mateo. Tuloy-tuloy na lamang siya sa paglalakad habang gigil naman si Marvin dahil hindi ito pinatulan ng binata. Palagi kasi itong naghahanap ng away. Hindi buo ang araw niya kapag hindi nakakapang-asar, lalong-lalo na kay Mateo. Makalipas ang 2 buwan, napapadalas na ang pagsasabay ni na Irish at Mateo kapag kumakain tuwing break time. Unti-unti nang nahuhulog ang loob nila sa isa't isa at makalipas ang ilang linggong panliligaw ni Mateo ay sinagot na siya ng babae. Hanggang isang araw, pagkatapos ng kanilang trabaho, nauna nang lumabas si Irish at nagpaiwan naman si Mateo sandali para tapusin ang kanyang ginagawa. Habang hinihintay ni Irish ang lalaki sa labas, ay siya namang pagdating ni Marvin. Oy, ako bang hinihintay mo? Asa ka? Sino ka naman para pag-aksayahan ko ng panahon? Nagpatuloy sa pang-aasar si Marvin sa babae hanggang sa pinipilit na nitong sumama sa kanya si Irish. Mahigpit na hinawakan sa braso nito at nagpupumiglas naman ang dalaga. Nang makita ni Mateo ang ginagawa ng lalaki, ay tumakbo yun papunta sa kinaroroonan ng dalawa. Marvin, bitawan mong girlfriend ko! Ano? Boyfriend mo na yung taga-bundok na yan? Tama ang narinig mo, Marvin. Kami na ni Irish at simula ngayon, hindi mo na siya pwedeng lapitan o guluhin man lang. Kung hindi, ano ha? Sasaktan mo ako? Aba, ang tapang-tapang na ng probinsyanong to Hindi mo kilalang binabangga mo. Wala pang naglalakas loob na kumalaban sa akin dito, Mateo. Alam nila kung paano ako magalit at kung anong kaya kong gawin. Kaya ikaw, matuto kang ilugar ang sarili mo. Umalis na lamang ang magkasintahan at iniwan si Marvin na noon ay nakakuyom ang mga kamay habang naninigas ang bagang. Hindi pa tayo tapos, Mateo. Hindi mo maaagaw sa akin si Irish. Pagdating ni Mateo sa bahay, isang malungkot na balita naman ang kanyang natanggap nang tumawag ang kanyang ina. Doon lamang niya nalaman na mas lumala pa ang kondisyon ng kanyang ama. Nagkaroon ng komplikasyon ang sakit at kinakailangang maoperahan sa lalong madaling panahon. Nang sumunod na araw, habang nagpapahangin sa labas ng building si Mateo, ay sinundan naman siya ni Marvin. Nakatingin siya sa malayo at mababakas sa mukha nito ang bigat ng kanyang problema. Hoy, Mateo ang taga-bundok. Ano nangyari sa'yo, Hiniwalayan ka na ba ni Irish? O baka naman natatakot ka na sa akin? Ha? Alam mo kasi, hanggat nandito ka, araw-araw magiging miserable ang buhay mo. Araw-araw, hindi tinatantanan ni Marvin si Mateo. Pinayuhan naman ni Mang Tonyo ang lalaki na kung maaari ay humanap na lamang ng ibang trabaho para makaiwas sa binata at malayo sa peligro ang kanyang buhay. Hindi po pwede, Mang Tonyo. Hindi naman po ako sigurado kung matatanggap ako agad sa ibang kumpanya. Kailangan na po maoperahan ng tatay ko, kaya titiisin ko na lang kahit ano pang sabihin niya. Naawa naman ang matanda sa sitwasyon ni Mateo. Napakabait na bata at mapagmahal sa pamilya. Hindi niya alam kung bakit hindi niya kayang tingnan na lamang na nahihirapan at inaapi ang binata. Kinaumagahan, nabulahaw ang masarap na pagtulog ni Marvin nang tumunog ang kanyang alarm clock. Halos ayaw pa nitong idilat ang kanyang mga mata dahil sa sobrang antok. Nang akmanang mag-uunat-unat siya ay naramdaman niyang hindi niya maitaas ang kanyang mga kamay. Dumilat ang lalaki at nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kanyang sarili. Nananaginip ba ako?
Bakit namamaga ang mga paa at kamay ko? Totoo ba ito? Ano nangyayari sa akin? Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Baka sakaling namamalik mata lamang siya at sa muli niyang pagdilat, bumalik sa normal ang kanyang katawan. Lalo siyang nabahala dahil hindi niya maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanya. Sigurado ako na si Mateo may kagagawan nito. Simula nang dumating yung lalaki na yun, nagsimula na rin ang mga kakaibang nangyayari sa akin. Kaya malakas ang hinala ko na may sa demonyong lalaking yon. Humanda siya sa akin. Pagpasok niya sa trabaho, dumiretso agad siya sa lugar kung saan nakapaskil kung sino ang mga naging outstanding employee sa buwan na yon. Kampante siya na tulad ng dati, siya pa rin ang nangunguna sa lahat. Wala pang nakakahigit sa kanya, kaya kahit maraming natatanggap na reklamo tungkol sa kanya, ay hindi ito basta matanggal ng employer. Nadatnan niya na nagkukumpulan ang mga kasamahan at nagbubulong-bulungan pa ang mga yon. Tabi, paraan nga. Gusto kong makita ang pangalan ko. Sigurado nasa unahan na naman yan. Tiningnan siya ng mga kasamahan niya at nagtawanan na lamang. Nainis naman si Marvin sa nakakainsultong tawanan ng kanyang mga katrabaho. O bakit? Totoo naman ah. Simula nang pumasok ako dito, wala pang nakakatalo sa akin. Ako ang pinakamagaling na empleyado dito at lahat kayo walang binatbat. Hindi siya makapaniwala nang makita niya ang pangalan ni Mateo na nangunguna sa listahan. Napakuyom ang kanyang mga kamao habang tinititigan nito ang pangalan ng lalaki. Lalong tumindi ang kanyang galit na nararamdaman ng pagtawanan at asarin siya ng kanyang mga katrabaho. Sobrang napahiya ang binata sa mga pinagsasabi nito. Tarantadong Mateong yan. Lahat na lang yata balak agawin sa akin. May araw ka rin makita mo. Tingnan lang natin kung hindi ka pa umalis sa gagawin ko sa'yo. Nag-iisip ang lalaki kung paano niya tuluyang paaalisin si Mateo sa kumpanya. Samantala, walang pasok si Mateo at nagdesisyon siya na maghanap ng murang apartment na malapit sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Nagpatulong siya kay Irish dahil mas kabisado nito ang lugar na yon. Sa ilang oras na paghahanap ay nakakuha rin sila at sa araw ding yon ay lumipat na si Mateo. Matapos magbigay ng bayad sa uupahang bahay, yung sobrang pera ay itinabi niya para ipunin para maipadala sa probinsya. Irish, salamat ha. Tara, kain tayo. Libre kita bilang bayad sa pagsama mo sa akin at sa pagtulong sa paglilipat ko. Ano ka ba? Hindi naman ako humihingi ng bayad. Para saan pang naging girlfriend mo ako at hindi kita tutulungan? Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Salamat talaga ha. Napakaswerte ko naman ikaw ang naging girlfriend ko. Maganda na, matalino at mabait pa. Hindi matumbasan ang sayang nararamdaman ng dalawa nung araw na yun. Kinaumagahan, nagkasabay pa ang magkasintahan papasok sa gusali ng kanilang kumpanya. Masaya si Mateo at nanibago na hindi siya pinagtripan ni Marvin. Hinayaan lamang sila na dumaan at walang ginawang katarantaduhan sa kanila o kahit magparinig man lang. Ano yun? Pagod na ba o bumubuelo lang? Huwag mo nalang pansinin. Baka nagsawa na sa pang-aasar sa'yo. Kung araw-araw sana siyang ganyan, di tahimik ang mundo natin. Hay, sana naman natauhan na dahil wala naman siyang napapala sa pambubwisit sa atin. Iginugol na lamang nila ang oras sa trabaho, ngunit pasimple naman silang sinusulyapan ni Marvin at ng mga kaibigan nito. Pagdating ng lunch break, pumunta muna saglit sa locker room si Mateo para tumawag sa kanyang ina at kumustahin ang kalagayan ng kanyang ama.
Hindi rin siya nagtagal dahil naghihintay si Irish sa kantin para sabay silang kumain. Nagmamadali ang binata na lumabas at nakasalubong ang kanyang katrabahong lalaki na noon ay papunta rin sa nasabing silid. Tiningnan siya ng malagkit ng lalaki at parang pinagdududahan ang kanyang mga kilos. Nang bumalik sila sa trabaho, nadatnan ng dalawa na humahagulgol ang isa sa kanilang mga katrabaho dahil nawawala daw ang pera nito na ipapadala sana sa kanyang kapatid na nag-aaral. Sino naman kaya ang walang pusong kukuha nun? Hindi na naawa. Pinaghirapan ng tao tapos ganun na lang kabilis nakawin ng walang kahirap-hirap. Nakarating na sa kanilang TL ang nangyari at tinanong nito kung sino ang huling pumasok sa silid na yon. Ayon naman sa nakakita kay Mateo, siya ang huling nakita roon at nagmamadaling lumabas. Ma'am, hindi malabo na si Mateo nga ang kumuha ng pera. Balita ko, kailangan niya ng malaking pera para sa operasyon ng kanyang amay. Siguro natukso siyang kunin dahil malaking tulong na rin yon para sa kanila. Tumigil ka nga, Marvin. Hindi yun sapat na dahilan para magnakaw si Mateo. Bakit? Nakita mo ba na siya talaga ang kumuha? Nandun ka ba nung ginawa niya yon? Ang lakas naman ng loob mo na pagbintangan si Mateo. Maniwala po kayo, hindi ko po yung kayang gawin. Oo, kailangan ko ng pera at laki ako sa hirap. Pero ni minsan, hindi po sumagi sa isip ko na kumuha ng pera ng iba. Ay nako, huwag ka na magmalinis, Mateo. Ilabas mo na para matapos na to. Bakit pa parang siguradong-sigurado ka na si Mateo nga ang kumuha? Siguro may kinalaman ka dito, no? Siguro plinano mo lahat ng to para mapagbintangan si Mateo. Di ba gusto mo na siyang mapaalis dito? Pwede ba tigilan mo nga ako, Irish? Baka mapahiya ka. Paano kung tama ang sinasabi ko, ha? Kilala na kita, Marvin. Alam kong kaya mong gawin ng lahat kapag gusto mo. Kaya hindi malabong mangyari ang sinasabi ko. Tingnan natin. Mabuti pa para magkaalaman na, isa-isahin natin ang mga gamit natin para mapatunayan kung sino talaga ang kumuha. Sumang-ayon naman ang lahat at inisa-isa ng kanilang team leader na kapkapan sila, ngunit wala itong nakuha, lalo na kay Mateo. Muling nagsalita si Marvin at sinabi na bakit hindi halughugin ang kanilang locker. Baka doon itinago ang nawawalang pera. Sabay-sabay silang pumunta sa locker room at unang binuksan ang locker ni Marvin. Mapang-asaryong tumawa dahil walang nakita sa loob noon. Halos maubos ng tingnan ang lahat ng locker maliban sa locker ni Mateo. Biglang nakaramdam ng kaba ang binata. Oh, Mateo, bakit parang nanginginig ka, ha? Kinakabahan ka ba dahil mabibisto ng tunay na kulay mo? Maniwala po kayo. Hindi totoong binibintang ni Marvin sa akin. O bakit parang kabadong-kabado ka na? Huwag kang kabahan kung hindi naman ikaw ang kumuha. Tingnan na lang natin. Si Marvin na ang nagboluntaryo na halughugin ang locker ni Mateo. Nang buksan lahat ng zipper ng bag ni Mateo, tumambad sa lahat ang pera na nagkakahalagang 20,000 piso at yun nga ang pera na nawawala ng isa sa mga kasamahan nila. Oh, anong ibig sabihin nito? Magsisinungaling ka pa ba, Mateo? Heto ng ebidensya. Ikaw nga ang kumuha ng pera. Isang iglap lang nakatanggap ng malakas na suntok si Mateo mula sa kanyang katrabaho na nawalan ng pera at inawat ang dalawa ng kanyang team leader at pinapunta sa opisina ng kanilang boss para magpaliwanag. Labis na nagmakaawa ang lalaki at pilit nitong itinatanggi na hindi siya ang kumuha ng pera, pero hindi ito naging sapat para paniwalaan nila si Mateo. Noon lamang kasi nangyari ang ganoong insidente sa kanilang opisina. Maniwala po kayo sa akin. Alam ng Diyos na hindi ko magagawa magnakaw. Nagtatrabaho po ako ng marangal para sa pamilya ko. Maawa po kayo, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Kailangan ko po ang trabaho ito.
Hindi na pinakinggan ang pagmamakaawa ni Mateo. Sa halip ay nasuspindi siya ng 1 linggo habang iniimbestigahan pa ang totoong nangyari. Walang nagawa ang binata kundi ang lumabas ng silid at humagulgol na lamang. Nakita naman yun ni Mantonio at sa matanda niya inilabas ang kanyang sama ng loob. Huwag kang mag-alala, Mateo. Lalabas din ang totoo. Alam kong inosente ka sa binibintang nila. Sigurado ko na yang si Marvin ang may kagagawan. Gusto ka niya lamang mapaalis sa kumpanya. Hindi niya matanggap na nakahanap na siya ng katapat. Hayaan mo, tutulungan kita para mapaamin niyang salbahing yan. Po, paano niyo po gagawin yun? Basta ako nang bahala. Magtiwala ka lamang sa akin. Naghanap na mapagkakakitaan si Mateo habang hindi pa siya nakakabalik sa trabaho. Sa tulong ni Irish, pansamantalang namasukan siya bilang tindero ng isda sa pwesto ng tiyuhin ng dalaga. Nataon namang nagawi si Marvin at ang kanyang mga barkada sa palengke kaya pinagtawanan siya ng mga yun. Hindi na lang ito pinansin ni Mateo at nagpatuloy na lamang sa kanyang ginagawa. Kinagabihan, nagmamadaling umuwi ng bahay si Marvin galing sa bahay ng kanyang kaibigan dahil biglaang sumama ang kanyang pakiramdam. Maaga itong nakatulog dahil sa iniindang sakit ng ulo. Bigla siyang bumangon nang maramdaman niyang tila nahihirapan siyang huminga. Maya-maya may naririnig siyang mga bulong na tinatawag ang kanyang pangalan. Napatingin siya sa bintana na noon ay nililipad ang kurtina dahil sa lakas ng hangin. Sino ka? Lumabas ka! Anong kailangan mo sa akin? Aamin ka o papatayin kita? Ano nga aminin ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Isa kang sinungaling at gustong-gusto kong pilipitin at hilahin yung dila mo. Kaya bago pa mangyari yun, mas mabuti pang magsabi ka na lamang ng katotohanan, iho. Paulit-ulit na naririnig ni Marvin ang nakakatakot na tinig na yon. Nagpapalipat-lipat ang direksyong pinagmumulan sa kanyang magkabilang tainga. Habang nanginginig at sumisiksik naman sa sulok ng kanyang kwarto si Marvin. Unti-unting nararamdaman niya ang mga kamay na sumasakal sa kanyang leeg, dahilan para mahirapan siyang huminga. Nagising ang binata na basang-basa ng pawis at hangus na hangus. Ramdam niya pa rin ang sakit ng pagkakasakal. Nahawakan niya ang basang parte ng kanyang higaan at nang amuyin niya yon, tsaka niya lamang napagtanto na napaihina siya sa kanyang salawal. Naiiritang bumangon ang binata para magpalit ng pambabang kasuotan at ibabad ang sapin ng kanyang kama. Kinaumagahan, pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pasa sa kanyang leeg. Doon niya na siguro na lahat ng nangyari ng gabing yon ay hindi panaginip lamang. Hanggang sa pagpasok niya sa trabaho ay naririnig pa rin niya ang nakakatakot na tinig ng matandang babae. May mga pagkakataon na mag-isa siyang nagsasalita at napagkakamalan siyang baliw ng mga kaibigan at katrabaho niya. Oo na, aamin na ako. Tigilan mo na ako. Patahimikin mo na ako. Oo na, kasalanan ko na. Ako na may pakala na lahat. Naiinis lang ako sa lalaking yun at galit na galit ako sa kanya. At yun lang ang paraan para mapaalis ko siya dito. Oh,
Inuusig na yata ng konsensya si Marvin. Umaamin na sa kanyang kasalanan. Iba talagang maningil ang karma. Ay, kawawa naman si Mateo. Napilitang tanggalin sa trabaho ng pamunuan ng kumpanya ang lalaki dahil sa nangyari at wala na rin sa tamang pag-iisip para magampanan ang kanyang tungkulin. Makalipas ang 3 araw ay agad namang pinuntahan ni Irish ang kasintahan para ipaalam ang magandang balita na pinababalik na siya sa trabaho. Totoo ba yung sinasabi mo, Irish? Sinasabi ko na nga ba si Marvin talagang naglagay ng pera sa bag ko eh. Napakasama talaga ng ugali nun. Buti naman at tinatablan pa siya ng konsensya. Bigla namang pumasok sa isip ni Mateo ang sinabi ni Mang Tonyo. Hindi niya alam kung paano napaamin si Marvin dahil sa pagkakakilala niya dito ay hindi ito basta-basta nagpapatalo. Kinaumagahan, pagbalik ni Mateo sa trabaho, agad niyang pinuntahan ang matanda para kausapin. Ay, mabuti naman iho at nakabalik ka na sa trabaho. Hindi ba sabi ko sa iyo ako nang bahala, tutulungan kita. Maraming salamat po, Mang Tonyo, pero paano po yun? Ano pong ginawa niyo kay Marvin? Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, nalinis mo ang pangalan mo at sisiguraduhin ko na magtatanda ang Marvin na yon. Paano po at Huwag nang madaming tanong, Mateo. Basta ito'ng tandaan mo, dahil sa kabutihan ng iyong puso, handa kitang tulungan. Basta magsabi ka lang, pera lang sa pera, ha? Pagdating sa bagay na yun ay problema yan ng lahat ng tao. Bakit nakakunot yan noo mo? Huwag ka mag-alala, malalaman mo rin sa takdang panahon. Sige na, babalik na ako sa trabaho ko. Malalim na buntong hininga at tila hindi kumbinsidong ngiti na lamang ang itinugon ni Mateo sa matanda dahil hindi niya rin ito mapilit na sabihin kung ano ang totoo. Humingi naman ng pasensya ang kanyang mga katrabaho dahil naniwala sila kay Marvin. Nagbigay din ng kaunting halagang tulong ang mga katrabaho niya para sa pagpapagamot ng kanyang ama, na labis niya namang ipinagpapasalamat. Samantala, magulo at pabugso-bugso pa rin ang emosyon ni Marvin. Madalas yung nasa labas ng building at nagmamasid. Hindi pa tayo tapos, Mateo. Sige, magsaya ka ngayon dahil isang araw, hindi mo nagugustuhin mabuhay sa gagawin ko sa'yo. Hindi ako papayag na isang katulad mo lang na pipitsuging probinsyano magpapabagsak sa akin. Hindi pa isinilang ang tao makakatalo sa akin. Araw-araw, walang ginawa si Marvin kundi ang magpakalasing at inaabangan kung saan madalas dumaan si Mateo pauwi sa kanyang apartment. Naglalakad lamang ang binata dahil hindi naman gaanong kalayuan ang tinitirhan nito mula sa kanilang trabaho. Sa tuwing nakakasalubong niya si Marvin ay iniiwasan niya na lamang ang lalaki dahil walang mangyayaring maganda kung ito ay papatulan niya. Akala mo kung sinong santo? Bait-baitang ka. Tingnan lang natin kung hindi lumabas ang totoong ugali mo sa gagawin ko sa'yo. Samantala, nag-aagaw ang liwanag at dilim nang pauwi na si Irish sa bahay galing sa kanyang trabaho. Hindi siya naihatid ni Mateo dahil may importanteng lakad ang kanyang kasintahan. Nakaramdam ang babae na parang may sumusunod sa kanya. Maya-maya, bigla na lang may tumakip sa kanyang bibig mula sa kanyang likuran. Sino ka? Bitawan mo ako! Hindi nagtagal, nawalan ng malay ang babae dahil sa panyong may gamot na itinakip sa kanyang bibig. Paggising ni Irish, nakatali na ang kanyang kamay at paa sa isang upuan. Iginala ang paningin nito
at doon niya napagtanto na nasa loob siya ng isang abandonadong gusali. Tulong! Tulungan niyo ako! Bigla namang dumating ang isang lalaki na may hawak na kutsilyo at abot tainga ang ngiti. Marvin, anong gagawin mo sa akin? Pakawalan mo ako, hayop ka talaga! Tulong! Tulungan niyo ako! Shh! Irish naman. Pwede ba huwag kang magsisigaw? Masasayang lang ang laway mo dahil walang makakarinig sa'yo dito. Anong kailangan mo sa akin? Sa'yo? Wala. Pero sa boyfriend mo meron. Pero pwede rin namang kitang mapakinabangan. Total, matagal na akong patay na patay sa'yo eh. Kaya lang, hindi mo ako pinapansin. May pagkaisnabera ka at suplada. Demonyo ka talaga, Marvin! Huwag mo sasaktan si Mateo! Wala naman siyang ginagawa masama sa'yo, ah! Hindi mo lang matanggap na wala ka palang binatbat sa kanya! Puro ka lang yabang! Dahil sa kanyang narinig, hinawakan sa leeg ni Marvin si Irish at tinutukan ng kutsilyo. Anong sinabi mo? Bawi mo yung sinabi mo! Hayop! Tingnan lang natin kung hanggang saan ang tapang niya kapag nalaman niya na nasa akin ka. Kinabukasan, nagtaka si Mateo dahil mag-aalas 8 na ay hindi pa rin dumarating si Irish. Bigla siyang kinabahan dahil ni minsan hindi pa ito na-late sa trabaho. Sinubukan niyang tawagan yon, ngunit hindi nito makontak ang dalaga. Hindi mapakali ang lalaki kaya minabuti nitong magpaalam na mag-half day sa trabaho para alamin ang kalagayan ng kanyang kasintahan. Pagdating ni Mateo sa apartment ng babae, wala itong nadatnan at ayon sa mga kasamahan nito, kagabi pa raw hindi umuwi si Irish. Hindi niya na yon natawagan pagka-uwi niya nung gabing yon dahil nakatulog siya sa sobrang pagod. Ang buong akala niya ay ligtas na nakauwi yon sa bahay. Madalas kasi silang nakakatulog at nakakaligtaan ng mag-text o tumawag kapag sila ay napagod buong araw. Maya-maya, biglang tumunog ang kanyang cellphone at may tumatawag na hindi niya kilalang numero. Mateo! Sigurado ngayon hinahanap mo na si Irish. Tama ba ako? Gusto ko lang malaman mo na kung gusto mo pa siyang makitang buhay, pumunta ka sa address na ibibigay ko. Marvin! Nakikiusap ako. Huwag na huwag mo sasaktan si Irish. Relax. Hindi ko naman siya sasaktan, lalo na kung bibilisan mo at susunod ka sa magiging usapan natin. Mag-isang tinungo ni Mateo ang address na binigay ni Marvin. Hindi siya humingi ng tulong dahil yon ang bilin ng lalaki. Halos mahigit 1 oras niyang binaybay ang daan patungo sa lugar na yon. Malayo at luma na ang abandonadong gusali na bumungad sa kanya. Pagkapasok niya ay agad naman siyang sinalubong ng nakangising si Marvin. Nasaan si Irish? Sumunod ako sa usapan natin kaya magaling! Ganyan dapat. Masunurin ka naman pala eh. Pakawalan mo na si Irish. Ako naman ang kailangan mo, di ba? Huwag mo na siyang idamay. Huwag kang mag-alala. Pakakawalan ko naman yung syota mo. Kaya lang, parang gusto ko munang tikman eh. Demonyo ka. Huwag mong gagalawin si Irish. Kung hindi, ano? Papatayin mo ako? Isa lang ang lalabas na buhay sa atin dalawa rito at sinisiguro ko sa'yo na ako yun. Buong pwersang sinuntok ni Mateo si Marvin. Tumulo ang dugo noon kung saan tumama ang nanginginig na mga kamao ng galit na binata. Lalo tuloy nagngit-ngit si Marvin nang makita ang pagtulo ng kanyang dugo. Dahilan para magpatuloy ang suntukan at nagpagulong-gulong ang dalawa.
Nang mapaibabawan ni Marvin si Mateo ay binunot niya ang kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Ano? Lalaban ka pa, ha? Gusto mo bang itara ko dyan sa leg mo to, ha? Walang kasing lakas na pinilipit ni Mateo ang braso ni Marvin hanggang sa mabitawan ang kutsilyong hawak nito. Itinulak at tinadyakan niya ang pribadong bahagi ng katawan nito, dahilan para mamilipit yon sa sakit. Susugurin niya sanang muli si Marvin nang biglang may humawak sa kanyang braso. Humahalakhak ang mga yon at patuloy naman siya sa pagpupumiglas. Tinali ang mga kamay nito at ibinitin ang lalaki sa tapat kung saan nakagapos ang kanyang kasintahan na si Irish. Hayop ka, Mateo! Ngayon pagmasdan mo kung paano ko pagsasawaan ang maganda at napaka-sexy mong girlfriend! Wag! Bitiwan mo ako! Mateo! Tulong! Tumigil ka, Marvin! Napakasama mo! Hindi magkamayaw sa kasisigaw si Mateo na punong-puno ng galit para kay Marvin at awa naman para sa kanyang kasintahan na si Irish. Habang pinagsasamantalahan yon sa kanyang harapan, kumuha naman ng tubo ang dalawang kaibigan ni Marvin at walang awang pinaghahampas si Mateo. Demonyo ka, Marvin! Pagbabayad ka sa ginawa mo kay Irish. Wala kaming ginagawang kasalanan sa'yo para gawin mo to sa kanya. Hayop ka! Isinusumpa ko, kapag nakawala ako dito, pagbabayaran mong lahat ng ito. Subukan man ni Irish ang lahat ng kanyang magagawa, wala pa rin siyang laban kay Marvin. Matapos sikmuraan ng malakas ang babae, bigla yun nawalan ng malay. Binuhat ng dalawang lalaki ang walang malay na si Irish. Nakakapagod yun, Sige na, mga pre. Alam nyo na kung anong dapat gawin dyan. Saan nyo dadalhin si Irish? Anong gagawin nyo sa kanya? Pakawalan nyo ako dito! Pakawalan nyo ako! Sa ginagawang pagpupumiglas ni Mateo ay unti-unti namang naputol ang lubid na nakatali sa kanyang kamay. Kasabay ng kanyang pagbagsak ay dinampot niya ang isang tubo at diretsyong ipinukpok sa likod ni Marvin. Bahagyang nagdilim ang paningin ng lalaki at nang makapa ang kanyang balisong, ay walang pakundangan niyang pinagsasaksak si Mateo. Nang makitang duguan na ang lalaki, ay walang kasing bilis tumakbo papaalis si Martin. Halos gumapang naman si Mateo sa maalikabok at mabuhanging semento habang lumalabas sa gusaling yun para humingi ng tulong. Unti-unti nang umiikot ang kanyang paningin sa dami ng dugo na nawala sa kanya, ngunit pinilit niyang makalabas hanggang sa makarating sa kalsada bago yon nawalan ng malay. Nang magising ang lalaki, inilibot niya ang kanyang paningin sa isang munting bahay at nabuhayan siya nang makita ang isang pamilyar na muka na marahang ngumiti nang makitang siya ay nagkamalay na. Mang Tonyo? Ako nga, Mateo. Salamat naman at nagising ka na. Ano pong ginagawa ko dito? Paanong nawala ang mga sugat ko? Ay, hindi na importante pa kung paano. Ligtas ka na, yun ang mahalaga. Nandito ka sa bahay namin. Mabutit ang apo ko nakakita sa iyo sa kalsada, kaya nailigtas ka. Kung nagkataon ay baka... Ay, walang awa may gawa nito sa iyo. Mang Tonyo? Si Irish po. Nasaan po si Irish? Si Irish? Kasama mo rin siya? Ay, sus Mariosep, hindi namin siya nakita. Sino bang halangang kaluluwang may gawa nito? Si Marvin na naman ba? Opo. Gusto niya akong patayin. Hayop siya. Pinagsamantalahan niya si Irish habang nakagapos ako sa harapan niya. Wala akong nagawa.
Hindi ko na iligtas ang babaeng mahal ko. Sinasabi ko na nga ba, walang ibang gagawa nito sa iyo kundi si Marvin. Sana iligtas si Irish at hindi siya. Ay, sagad na ang kademonyohan ng lalaking yon. Ikinuwento ni Mateo sa matanda ang mga natatandaan niyan nangyari ng mga oras na yun. Nanginginig pa sa sobrang galit si Mateo dahil wala siyang ibang gusto kundi ang maghiganti sa ginawa ni Marvin sa kanila ng kanyang girlfriend. Hindi ako titigil, Mang Tonyo, hanggat hindi ko nahahanap si Marvin. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa akin. Ipaghihiganti ko ang kahayupang ginawa niya kay Irish. Kailangan ko makita si Irish. Hanapin ko siya. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin para lumabas si Marvin sa kung saang lunggaman siya nagtatago ngayon. Isang magaling na mambabarang ang asawa ko na si Azon. Probinsyana din siya at tubong sikihor. Kinailangan niya lamang tumakas sa mga mapanghusgang tao. Nakilala ko siya dito sa Maynila at tinulungan ko na magbagong buhay. Pinili niyang talikuran ng kanyang nakaraan. Pero handa kaming gawin ulit yon para sa'yo. Para masuklian ang kabutihan mo. Hindi ko rin maaatim na walang gawin para tulungan ka. Isang takas na mambabarang mula sa probinsya ng Sikihor matapos pagbantaan ang kanyang buhay dahil sinisisi siya sa mga sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao sa isang baryo kung saan yun nakatira. Nang araw na yun ay pinili niyang iwan ang kanyang nag-iisang anak na babae at ang kanyang apo sa lalaking inaasahan niyang puprotekta sa mga yun, sa malulupit na mga tao. Ibig niyo pong sabihin, may kinalaman po kayo sa nangyari kay Marvin nung nakaraan at kung bakit siya napilitang umamin sa ginawa niya? Oo, iho. Tinakot ko lang siya para magtanda. At ayun, gusto ko lang din na linisin ang pangalan mo at makabalik ka agad sa trabaho. Matagal na ako nagtitimpik tuwing sinasaktan at minamaliit niya ako. At para na rin sa ibang empleyado na hindi rin tumagal dahil sa sama ng ugali ng Marvin na yon. Sa pagkakataong ito, napatunayan ko na kulang pa ang ginawa namin para putulin ang sungay niya. Lumipas ang ilang mga araw, wala pa ring balita si Mateo tungkol kina Irish at Marvin. Sinubukan niya rin na humingi ng tulong sa pulis pero hanggang ngayon wala pa ring nasasagap na impormasyon ang lalaki. Ito na po ang tamang pagkakataon na gawin ang ating plano. Ito lang ang tanging paraan para mailigtas ko sa kamay niya si Irish at singilin siya sa lahat ng mga kasalanan niya. Inasikaso na ng asawa ni Mang Tonyo na si Aling Azon ang mga gagamitin nila sa ritual. Kumuha siya ng kandilang itim sabay sinindihan at kinuha niya rin ang manikang kulay itim. Iho, anong gusto mong mangyari sa lalaking yon? Lahat ng iyong sasambitin ay siyang mangyayari sa kanya. Gusto kong mamaga at magkasugat-sugat ang bibig niya. Umurong ang kanyang dila nang sa gayon wala nang mapanlait na salita ang lumabas sa bibig niya. Mamilipit sa sakit ng kanyang ulo at usigin siya ng kanyang konsensya hanggang sa hindi niya na makayanan. Gusto kong masiraan siya ng bait. Yan ang nararapat sa taong katulad niya. Gusto kong maghirap siya sa natitirang oras niya dito sa mundo. Habang hawak ni Aling Azon ang kamay ni Mateo, nagsimula ng umusal ng orasyon ang matandang babae. Sa kabilang dako naman, halos mabingi si Mateo sa lakas ng hangin na umiihip sa lugar na kanilang kinaroroonan. Sumisigaw at hawak ang kanyang ulo at pilit na tinatakpan ang kanyang tainga upang pigilan ang mga boses na kanyang naririnig. Sa pamamagitan ng aking itim na kapangyarihan, inuutos ko na dinggin ang kahilingan ng lalaking ito. Lahat ng namutawi sa kanyang bibig laban sa Marvin na yon ay mangyayari. Magbabayad ka, Marvin. Matitikman mo ang bagsik ng aking paghihiganti.
Mararanasan mo kung anong sakit ang naramdaman ko sa ginawa mo sa akin. Isinusumpa ko yan. Samantala, patuloy na naririnig ang halakhak ng isang lalaki at ang matinis na tinig ng isang bruhang mambabarang. Unti-unti ring namamaga ang kanyang bibig at parang lupang tigang na nagbibiyak-biyak ang kanyang labi. Nagsisigaw sa sobrang hapdi at tumitilamsik ang dugo mula roon. Aray! Tama na! Tigilan niyo na ako! Hindi ko na kaya! Sabay-sabay na ang sakit na nararamdaman ni Marvin. Unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin at tumutulo ang mga nanlalamig niyang pawis. Maya-maya, naaninagan niya ang isang lalaki na papalapit sa kanya. Sugatan at may hawak na balisong na tumutulo ang dugo. Mababakas sa mata noon ang kagustuhang siya ay patayin anumang oras. Wag! Maawa ka! Huwag ka lalapit sa akin! Pinatay na kita! Patay ka na! Maawa? Bakit? Dininig mo bang pagmamakaawa ko sa'yo? Hindi, di ba? Kaya kung nagawa mo akong patayin, magagawa ko rin yun sa'yo. Huwag, Mateo! Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo! Nasaan si Irish? Saan mo siya dinala? Sabihin mo! Patay na siya! Napatay ko rin siya! Hindi mo na siya makikita pa! Hawak ni Marvin ang kanyang leeg na animoy tinutusok ng karayom. Gusto niyang sumigaw at patuloy na magsalita laban kay Mateo, ngunit wala ni katiting na boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Samantala, muling bumalik ang espiritu ni Mateo sa kanyang katawan. Tumutulo ang kanyang luha at butil-butil na pawis. Bumitaw na ang lalaki sa pagkakahawak sa kamay ng matanda. Ipagpatuloy lang po natin ang pagpapahirap sa kanya hanggang sa lumabas na siya sa pinagtataguan niya at sumuko sa mga pulis. Kilala kong pagkatao ni Marvin. Hinding-hindi yun basta susuko. Hindi sapat na makulong siya para magtanda. Makalipas ang isang linggo, hindi pa rin gumagaling si Marvin. Sa tulong ng kanyang kaibigan na may alam kung saan siya pwedeng ipagamot, ay bumiyahe sila ng malayo papuntang probinsya ng Quezon para doon magpatingin sa isang albularyo. Mahigit kalahating araw bago nila narating ang lugar. Pagdating nila sa bahay ng manggagamot ay nadatnan nila ang mahabang pila ng tao na halos mga dayo rin sa lugar na yon para magpagamot. Kailangan natin mag-antay, Marvin, kung gusto mong gumaling ka. Wala tayong magagawa kundi ang sumunod sa pila. Saad ng kaibigan ni Marvin nang nagpupumilit na siyang sumingit sa pila. Tanging senyas ng kamay lamang ang ginagamit ni Marvin kung gusto nitong makipag-usap dahil sa tuluyan ng umurong ang kanyang dila. Matinding paghihiganti ang dahilan kung bakit ito ginagawa sa iyo, iho. Ano bang kasalanan mo sa taong yon? At ganun na lamang katindi ang kanyang pambabarang sa iyo. Maraming gustong sabihin ang binata, ngunit walang maintindihan ang albularyo sa kanya. Nang ibalin ang tingin ng albularyo sa kasama ni Marvin, hindi na ito umiimik dahil sa takot. Naisip nito na hindi imposibleng mangyari din sa kanya ang ginawa kay Marvin, lalo na tinutulungan niya yon. Hindi ko maipapangako na gagaling ka agad sa isang gamutan. Susubukan kong kontrahin ang kapangyarihan ng mambabarang na may gawa nito sa iyo.
Gamit ang antigo at benditadong medalyon, nagsimulang mag-usal ng orasyon ang matandang albularyo at pagkatapos ay hinaplos ang lieg ni Marvin. Kumuha ang manggagamot ng 7 dahon ng pandan at dinikdik yun hanggang sa lumabas ang katas at inorasyonan, tsaka ipinahid sa ulo ng binata. Samantala, habang umuusal ng orasyon si Aling Azon ay bigla itong nakaramdam ng kakaiba. May kumukontra sa aking kapangyarihan. Natitiyak ko na humingi siya ng tulong sa isang albularyo. Pero huwag kang mag-alala, Mateo. Hindi ako titigil sa ginagawa ko at pagpapalakas ng sumpa sa lalaking yon. Hanggat hindi niya napagbabayaran ang ginawa niya sa iyo, lalong-lalo na sa iyong kasintahan. Kinabukasan, bumalik sa trabaho si Mateo sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Naging usap-usapan sa kumpanya ang nangyari sa kanila, lalo na kay Irish na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin natatagpuan. Samantala, nagpabalik-balik si Marvin kasama ang mga kaibigan nito sa albularyo hanggang sa manumbalik yun sa normal. Sa wakas, magaling na ako. Alam ko may kinalaman si Mateo sa lahat na nangyari sa akin. Antibay mo rin ano. Sa kabila ng lahat, buhay ka pa rin. Nakampante si Marvin na tuluyan ng nawala ang barang na ginawa sa kanya. Makalipas lamang ang isang araw, nagsimula na naman itong makaramdam ng kakaiba. Hindi magkamayaw sa pagsigaw sa sobrang sakit ng kanyang ulo at may kung anong insekto na lumalabas sa kanyang ilong. Para rin siyang dinuduyan sa ere sa sobrang pagkahilo, dahilan para maglakad yun na animoy lasing. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit ni isa ay walang sumasagot sa kanya. Walang nagawa ang lalaki kundi ang bumalik sa albularyo. Nang hihina na bumiyahe mag-isa si Marvin sa kagustuhan nitong mawala ang sakit. Mas pinili na lang niyang wag sumakay sa pampublikong sasakyan para mapadali ang kanyang pagbiyahe. Naghanap siya ng mauupahang sasakyan at nagbayad ng malaking halaga para ihatid siya sa pupuntahang lugar. Oh, iho, ikaw na naman. Di ba magaling ka na? Yun din po ang itatanong ko sa inyo. Bakit po bumalik na naman ang nararamdaman ko? Akala ko po ba'y nakontra nyo ng mambabarang na yun? Kumalma ka lang. Sandali nga. Akin na yung kamay mo. Hinawakan ng albularyo ang kamay ni Marvin. Pumikit at nagsimulang magdasal. May kakaibang naramdaman ang albularyo at muli niyang tinanong ang binata. Tapatin mo nga ako, iho. Marami ka bang kagalit o kaaway? Bakit ho? Dahil mukhang hindi lamang iisa may gawa nito sa iyo. Ho? Anong ibig niyo sabihin? Aray. Iba na ang gumagawa nito sa iyo ngayon. Nararamdaman ko na mas matindi ang galit ng gumagawa nito kesa noong una. Pero parehong kapangyarihan ang kanilang ginagamit. Mas mabisa nga lamang at mas malakas ngayon. Hindi ko lang mabatid kung ano ang koneksyon nila sa isa't isa. Meron ka bang nakaaway na pamilya ng mambabarang? Wala po akong maisip. Tanging si Mateo lamang ang alam kong pwedeng gumawa nito sa akin. Sige na po, tulungan niyo po ako ulit. Hindi ko na po talaga kaya. Ayan na naman, ang sakit. Muling sinubukang kontrahin ng albularyo ang ginagawa ng mambabarang. Ngunit sa pagkakataong yun, tila mas malakas ang orasyon na ginagawa sa kanya. Puno ng puot at galit ang puso ng taong ito. Kaya ang mabuti mong gawin, humingi ka na lamang ng tawad.
Kapatawaran ng taong ito ang tanging makakapigil sa kanya. Kung hindi niya bibigyan ng puwang sa kanyang puso ang pagpapatawad, kamatayan mo lamang ang magpapatahimik sa taong ito. Kamatayan? Hindi. Hindi pwede. Hindi ako pwede mamatay. Ayoko. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Nababatid ko na malalim ang dahilan ng kanyang galit. Nararamdaman ko rin ang bigat at kasamaan sa mga mata mo. Hindi na ako mamamagitan pa. Diyos na ang bahala magpasya kung ililigtas ka niya. Nagawa ko na kung anong dapat kong gawin. Makalipas ang ilang oras, nakarating na si Marvin sa lugar kung saan siya nagtatago. Nagulat na lamang ito nang biglang magsidatingan ang mga pulis. Lumabas ang lalaki mula sa pintuan sa likod ng kanilang bahay at mabilis na tumakbo at nagtago sa may damuhan. Ngunit hindi niya natakasan pa ang mga pulis. Nahuli siya ng mga yon at agad na pinusasan. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Pakawalan niyo ako. Samantala, nakarating naman ang magandang balita kay Mateo. Agad niya itong pinaalam kay Mang Tonyo. Nadatnan ng lalaki na muling nagsasagawa ng ritual si Aling Azon. Aling Azon, huwag niyo na pong ituloy yan. Huwag niyo na po siyang patayin. Sapat na po na makita kong nakakulong si Marvin. Sa rehas niya pagbabayaran ng mga kasalanan niya. Sisiguruhin ko mabubulok siya sa bilangguan. Hinding-hindi na siya makakatakas sa mga kasalanan niya. At hindi na nga itinuloy ng matanda ang ginagawa niyang ritual dahil sa kahilingan ng binata. Tumayo na lamang ito at niyakap ang lalaki. Napakabuti ng puso mo. Nanaig pa rin ang awa kesa sa paghihiganti. Tulad ng ikinukwento sa akin ng aking asawa, tunay na napakabusilak ng iyong kalooban. Sana'y pagpalain ka ng Diyos sa iyong kabutihan. Kung lahat ng tao sa mundo ay katulad mo, marahil ay payapa at pantay-pantay sana ang pagtrato sa lahat. Diyos na po ang bahala sa kanila. Ipinauubaya ko na po sa kanyang lahat. Makalipas ang ilang sandali, agad na pinuntahan ni Mateo si Marvin sa kulungan. Hindi ko nga alam. Bakit pang kulit mo? Mukha ba akong hanapan ng nawawalan tao? Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na tuluyan na siyang mawawala sa'yo. Hayop ka talaga. Ayaw ko na sanang magkasala pa ng dahil sa'yo. Pero sagad na ako, Marvin. Kapag hindi ko nahanap si Irish, humanda ka sa akin. Samantala, nang malapit nang sumapit ang gabi, bigla na lamang sumigaw at namimilipit sa sakit ng ulo at tiyan si Marvin. Ilang sandali pa ay sumiksik na naman yun sa ilalim ng kanyang higaan na animoy takot na takot. Nandito ka na naman! Tigilan mo na ako! Ayaw ko na marinig ang boses mo! Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Naghagalpakan ng tawa ang mga kasamahan nito. Nababatid nila na nababaliw na ang lalaki. Halos napapadalas ang ganoong eksena at umabot na sa puntong inuuntog na ni Marvin ang ulo niya sa pader, dahilan para tumulo ang dugo mula sa kanyang noo. Dugo! Dugo! Umalis ka dyan! Huwag kayo maingay! Nandyan na naman siya! Nandyan na naman siya! Papatayin niya tayo! Kung kaya huwag kayo maingay! Kundi madadamay kayo! Kailangan na natin magtago! Halika kayo, bilis! Kapag nanahimik naman yon ay nakatitig lamang sa isang direksyon habang ginangat-ngat ang sarili niyang kuko. Isang araw, habang sabay-sabay na kumakain ang mga preso, biglang nabaling ang atensyon ng lahat nang tumayo sa taas ng lamesa si Marvin na may hawak na tinidor. May naririnig na naman na tinig ang lalaki
na inuutusan siyang kitlin ang kanyang sarili. Walang pag-aatubiling tinarak niya ang tinidor sa kanyang leeg, sabay natumba at tumilamsik ang dugo habang nagsisigawan naman ang mga naroroon. Nangisay yun habang bumubulwak ang dugo sa nakangiwi niyang bibig. Nakarating kay Mateo ang nangyari kay Marvin at agad niyang pinuntahan ang mag-asawa. Humahangos pa itong nakarating sa bahay ng matatanda. Mang Tonyo? Aling Azon? Oh, Mateo, bakit humihingal ka? May problema ba? Si Marvin po, pumanaw na. Meron po ba kayong kinalaman sa nangyari sa kanya? Di po ba ang usapan natin, sa kulungan na lang po natin siya pagbabayarin? Ano? Wala kaming alam sa sinasabi mo, iho. Kung ganun, hindi po kayo? Sino? Palaisipan sa lalaki ang nangyari kay Marvin. Habang naglalakad siya papaalis ng bahay ng mag-asawa, napatigil si Mateo nang biglang may nagsalita mula sa kanyang likuran at bigla siyang napalingon. Tapos na! Irish? Ha? Ang tagal kitang hinanap. Saan ka ba nanggaling? Tinapos ka na! Anong ibig mong sabihin? Anong tinapos mo na? Pinatay ko na siya. Pinatay ko na ang hayop na lalaking yun. Kamatayan niya lang ang tanging kabayaran sa kahayupang ginawa niya sa akin. Masunog sana sa impyerno ang kaluluwa niya. Ano? Ibig mong sabihin, ikaw? Ikaw ang may kagagawan noon sa kanya? Tubong sikihor din si Irish. Natutunan ng babae ang paggamit ng itim na kapangyarihan mula sa kanyang ina nung siya ay nagdadalaga pa lamang. Dahil sa kahayupan at pambababoy na ginawa sa kanya ni Marvin ay napilitan siyang gamitin yon upang makapaghiganti. Patawarin mo ko, Irish, kung hindi kita nailigtas sa hayop na yon. Patawarin mo ko kung nasira ang buhay mo dahil sa akin. Patawad! Wala kang kasalanan, Mateo. Halang lang talaga ang kaluluwa ng lalaking yon. Kaya dapat lang namamatay siya. Teka, bakit ngayon ka lang nagpakita? Saan ka ba nagtago? Alam mo bang araw-araw pumupunta ako sa apartment mo? Sinubukan kitang hanapin sa tiyo mo pero hindi niya rin alam kung nasaan ka. Nung gabing mapagsamantalahan si Irish, mayroong nakakita at tumulong sa kanya. Kaya ito nakaligtas sa kamatayan. Pinili ng babae na huwag magpakita para makapaghiganti. Siniguro niya na magpapakita lamang siyang muli kapag tapos na ang plano niyang pagpatay kay Marvin. Bumalik muli sa bahay ng dalawang matanda si Mateo kasama si Irish para ibalita kay Mang Tonyo na buhay pa ang dalaga. Habang papalapit ng papalapit sila sa bahay ng mag-asawa, biglang kinabahan si Irish sa hindi nito malaman na dahilan. Oh, bakit Irish? Napahinto ka. Masama bang pakiramdam mo? Nang makarating ang dalawa sa bahay ni Mang Tonyo, natuwa ang matanda nang makita si Irish na buong akala nila ay patay na. Habang nag-uusap ang tatlo, bigla namang lumabas si Aling Azon at pinakilala ni Mang Tonyo ang asawa sa dalaga. Nang hawakan ni Irish ang kamay nito para magmano sa matanda, nanlaki ang mata ni Aling Azon nang makita ang balat sa kamay ng dalaga. Apo ko! Apo! Ikaw nga ba yan? Ano? Si Irish yan! Paano nangyaring apo mo si Irish? Yung balat sa kamay niya. Pareho kaming mayroon. Tandayan na lahi ng isang mambabarang. Tingnan niyo, magkatulad kami. Wala na po si nanay. Patay na po siya.
Si tatay naman po ay iniwan kami dahil hindi po siya sang-ayon sa ginagawa ni nanay. Nagkaroon po ng malubhang sakit si nanay dahil hindi niya po tinalikuran ng itim na kapangyarihan. Natalo po siya ng isang manggagaway, dahilan po kung bakit siya namatay. Itinago ko po ang libreto at nangako na iingatan ko po yon. Hindi ko inakalang tuluyan kong yayakapin ng itim na kapangyarihan. Hindi ko nga po ata matatakasan ng kung anong itinakda ng tadhana. Nasa dugo po talaga natin ang pagiging mambabarang. Patawarin mo ko, Apo. Napabayaan ko kayo. Patawad kung hindi ko kayo naprotektahan ng nanay mo. Mahal na mahal po kayo ni Nanay Lola. Nagkalayo man po kayo, masaya siya na ligtas kayo sa mga kamay ng tao. Bago siya namatay, binili niya po sa akin na hanapin ko po kayo. Siguro kung nasaan man siya ngayon, masayang masaya na siya dahil natagpuan ko po kayo. Ay, tingnan mo nga naman ang pagkakataon, oo. Napakaliit talaga ng mundo. Ang matagal ko nang kilala na mabait na dalaga ay apo pala ng babaeng pinakamamahal ko. Habang kinukwento ni Irish ang nangyari sa kanya at kung paano siya nakipagsapalaran sa Maynila, hindi mapigilan ng babae na umiyak habang nakayakap sa kanyang lola. Mabuti na lamang at kinupkup siya ng kapatid ng kanyang ama na tumulong sa kanya upang makapag-aral at magkaroon ng trabaho. Magsimula tayong muli, Irish. Kakalimutan natin ang pait na nangyari sa buhay natin, lalo na sa'yo. Pilitin mo maghilom ang sugat ng iyong puso para makalaya ng iyong sarili sa pait at puot. Sa kabila ng pinagdaanan mo, handa pa rin kitang tanggapin. Tatanggapin kita ng buong buo. Sabay nating palayain ang ating mga sarili sa madilim na nakaraan. Gusto ko, pagkatapos ng lahat ng ito, piliin pa rin natin na maging masaya. Muli silang bumalik sa trabaho at ipinagpatuloy ang buhay. Nailipat ni Irish ng maayos na tirahan ang kanyang Lola Azon at ang asawa nitong si Mang Tonyo. Samantala, masaya namang ibinalita ng ina ni Mateo ang matagumpay na operasyon ng ama nito na labis ipinagpapasalamat ng binata. Umuwi sa probinsya si Mateo kasama si Irish para magbakasyon at dalawin ang kanyang pamilya. Masayang ipinakilala ng lalaki si Irish sa kanyang mga magulang at kapatid bilang kasintahan at malugod namang tinanggap ng pamilya ang mabait at magandang dalaga. Salamat, anak, dahil hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat din sa iyo, iha, sa mga tulong na binigay mo sa anak ko. Tay, may maganda rin akong balita sa inyo. Mag-aaral na po ako ulit. At nagbalik na nga sa pag-aaral si Mateo. Nakiusap siya sa kanyang employer na ayusin ang kanyang schedule sa trabaho para may oras siya sa kanyang pag-aaral. Sa pagsisikap ng lalaki at sa tulong na rin ni Irish, nagawa niyang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Makalipas ang 4 na taon, nakagraduate na sa kolehiyo si Mateo. Nanatili pa rin siya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Dahil sa pinakita nitong kasipagan at dedikasyon, hindi naglaon ay napromote ito bilang supervisor. Nakapag-ipon at nakapagpatayo ng malaking bahay sa probinsya. Mas lalong tumibay ang relasyon ni Mateo at Irish hanggang sa nagpakasal na ang dalawa sa simbahan at kasalukuyang naninirahan pa rin sa Maynila kasama ang kanilang mga anak. Yon! Ang gaganda ng mga kwento natin, no? Maraming salamat po at hindi kayo nagsasawa sa suporta, sa panonood, sa pakikinig. Anyway, ano pa bang sasabihin ko? Mag-shoutout na nga lang tayo. Shoutout! Simulan po natin! Kay Lira Luna, hi! Idol! Hi po kay Juju
Hes6 TV from Bahrain. Hi kay Lent TV from Saudi Arabia. Hello po kay Alanger Grosel. Hi kay Skyfox TV at kay Ana Maria Lanza. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsuporta sa Kwentong Enteng.